Hello guys! Nagluto pala ako ng sinigang ng tawag nito? Sinigang na baboy. Nilagyan ko siya ng repolyo. Ito yung ulam ko para sa dinner. Yan lang. As you can see, marami yan. Akala mo naman marami kaming kakain. Ako lang naman kumakain dito. Ako lang naman ang kakain dito. Masarap kasi kapag marami yung marami yung gulay. Mahilig kasi ako sa gulay. But my favorite gulay is ampalaya. Yun yung pinaka-favorite kong gulay. Yun talaga. Tapos, pag maluto na ito, kakain na. Maya-maya. Pwede na to. Okay. Ito na ang sinigang na baboy. So, mamaya-maya, pwede na siyang kainin. Tapos kakain na ako. Anyway pala, nandito ako sa Makati. Nandito ako sa condo na ito, Air Residencies. And naka-stay ako dito kasi nag-apply ako ng visa. Kasi malapit lang dito yung LS. Saan sasubmit ng kung saan isasubmit yung mga requirements or documents para sa visa. Pag-apply ng visa. So, nandito ako sa Makati para mag-apply ng visa. Yan talaga yung purpose ko, kaya ako nandito. So, for now, okay na to. Half cook lang yung Ayoko kasi ng yung gulay. Talagang luluto. So, yun nga. Second time ko na mag-apply ng visa na na-deny at yung isa ay appeal visa. Appeal. Nag-appeal ako sa unang pag-apply ko ng visa na deny, and then nag-appeal ako, na deny ulit. So, nag-apply ulit ako. Same visa pa rin. National visa. So, yun nga. I hope this time na makakuha na ako ng visa para magsama na kami ng asawa ko. So, yun nga. Mahirap. Akala natin na kapag nasubmit na natin, kapag ganito, ganyan, yung sabihin ko kasi, akala ko noon, pag married na, okay, mas easy na kumuha ng visa, makakuha ng visa, pero hindi pala ganun yun. Dahil kahit married na, kailangan pa rin dumaan sa proseso talaga. So, kung may hindi ibig sabihin na kung ano yung requirements na aandyan, ma-approve na yung visa, no,
Meron talaga silang sinasabi na sinusunod nila, no? So, yun. I hope this time makuha ko na yung visa. And lesson learned, actually, before kasi, yung unang pag-apply ko ng visa, parang easy lang. Ginawa kong madalian lang, ganun. Parang sabi ko, hindi ko to aanuhin. Bibigyan talaga ng pansin kasi ma-approvean naman kaagad dito. Kasi married na ako. But actually, hindi po sa ganun. I try my best talaga. Ako talaga lahat. Kung ano ang mga requirements na dapat. So, I hope now ma-approvean na. So, naghihintay na lang ako sa tawag or email for interview naman. Hindi ko alam kung kailan. But before, mga 5 days, 4 days, 6 days ata yun. After 5 days. Ganon. So, nag-email sila na ganon, may interview. Binibigay nila yung kung anong oras yung interview ko. So, yun. Ngayon, naghihintay ako para sa schedule naman ng interview ko. I hope na lahat ng questions masagot ko. Actually naman, before, nasagot ko naman lahat yung mga questions. Pero hindi lang sila satisfied talaga kasi hindi sila satisfied siguro sa sagot ko, at saka kasi mag-iba yung naka-indicate doon sa maybe sa invitation letter galing sa asawa ko, and then sa sagot ko kasi yung deny talaga yung rason bakit dininay yung visa ko kasi dahil hindi sila kampante na babalik ako dito. Kung babalik pa ba ako dito sa Pilipinas, I don't have a proof na ipinakita sa kanila. And then the second is yung pag-stay ko sa Poland. Actually, naka-indicate sa invitation letter is 3. Yung family visit, stay with my husband, and organizing family matter, like that. So, yung lang kasi, nag-focus lang kasi ako sa stay with my husband at family visit. Tapos, sa appeal naman, dahil na-deny nga ako sa unang application, sa pag-apply ko. So, nag-appeal ako. Pag-appeal ko, nag-submit ako ng appeal letter. And then, doon, yung rason naman nila bakit dininay, it's because na iba ngayon ang ka-indicate siguro sa invitation letter, and then yung explanation ko sa appeal letter. So, yun. Kasi nakafocus lang ako sa stay with my husband. So, yun nga. Sana nga, this time, I hope, this time, makakuha na ako ng visa para makuha na ako ng asawa ko dito, and we start a new life there in Poland as a family. Ganun. So, yun lang po. Yun yung talaga bumalik ako dito sa 3 times na ako bumalik dito kasi first time na nag-appeal ako, and then first time na nag-apply ako, and then the second time is appeal, then third time ngayon. So, malaki na talaga yung gastos namin, pero sabi nga ng asawa ko, wala siyang pakialam sa gastos as long as na makakuha kami ng visa ko. Ganyan. Pero ako nanhihinayang kasi yun, hindi lang paano ba ito sabihin,
hindi kasi pinupulot yung pera, and especially siya yung nagtatrabaho sa aming dalawa. Actually ako wala akong trabaho. So parang ganun. Ako nahihiya ako sa kanya kasi siya yung gumagastos lahat. Sabi ko sa kanya na actually nung first apply ko and nung appeal ng visa, gusto ko nang sumuko. Sabi ko, give up na ako. Siguro, dito na lang ako sa Pilipinas mag-stay. Pero, sabi naman ng puso ko na parang ayaw ba? Yung isip ko, parang iba yung sinasabi tsaka yung puso ko. So, yun. Yun nga, sabi ng asawa ko, he motivate me na kumuha ulit ng visa, mag-apply ulit ng visa. We don't give up until we don't get the visa. Yun yung talagang sabi niya. Hanggat hindi natin makuha yung visa, hindi tayo susuko. So yun, parang namomotivate na lang ako sa kanya kasi nandiyan siya lagi para sa akin. Kahit ano man mangyari, kahit ano man yung pero nakakaya sa pamilya nila. Special sa kanya. Actually, sinasabi niya na pera lang yan, makahanap din yan. Oo nga, pera lang yan, pero para sa akin kasi, siya yung nagsasakripisyo para sa amin. So, nakakaya, ganun. Wala akong trabaho, umaasa lang ako sa kanya. So, hanggang dito na lang po muna kasi kakain po muna ako. Pray muna ako para kumain. So, see you later!